So, ito yung room nila. Dito pinoproseso lahat ng mga procedure. Kasama sa proseso. That's why this whole building is the... Yung sinabi niya ni Chief Bentley na yung regarding sa animal or human remain, morphology na po yun, which is yung sa doctor po. Yung sa amin naman po is identification po sa DNA. Yung identification na po yun, since buto nga po ito, magkakaroon kami ng mga siguro mga initial findings, 5 to 7 days. But we need to make it clear to the people po na very challenging po ito kasi considering po na submerged po siya sa tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng puto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit, pero it's just to tell you po yung kung gaano po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. At the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na saying na madali ito, mabilis ito. Again po, nakasubmerge po ito. Pero may mga processes po kami, may mga protocol kami dun sa mga samples na po yun. And at the same time po, sa amin naman po is, whether or not maka-generate kami ng sample o hindi, we will still be trying po. We will still subject everything to examination po. Just so na magkaroon po kami ng findings po. Sir, doon sa physical appearance po yung remains ng buto, hindi ba natin kaya sabihin na porke maliit ito, possible na sa animals ito or may mga ganun ba tayo na sa physical appearance parang malalaki? Yes, ma'am. If yung ating bones po supposedly ay na-preserve siya in pristine state, mas padali po yun. Pero kasi may katagalan po nababad. So, may changes na sa bones. Kaya nagkahalo-halo pa nga po eh. Siguro may undercurrent doon. Kaya nagka-mix up sila. Kaya hinihiwalay po muna natin. Tapos sabi natin kung saan yung humans, yung least likely na magiging human siya. Pina-prioritize natin yung bigger bones kasi we know na pag may bigger bones po, mas may tendency na may yield po tayo sa DNA. At pag nababad po ba sa tubig, ang isang buto, magiging kulay black po ba ito? If ever. Ano mo yun? Not necessarily po, ma'am. Hindi naman po. Kasi in this case nga, yung actual na namin yung sample, hindi naman siya black. Oh, so merong hindi black na Merong hindi black, merong parang apparently blackish siya kasi parang may element na nakasunod po, sinunod po siya. Pero meron din hindi. Yes po, yung nakuha namin hindi naman black ang appearance po. Sir, doon sa pagpunta ng examples doon sa mga bones na extra contact from Taal, we understand 4 years na yung kaso nito, hindi po ba magmamatter na 4 na taon na siya din sa ilalim ng dagat? Doon na yung Taal is may sulfur na hanggang din sa balikan. It does matter po. Kaya nga po sinasabi namin very challenging po ito. But regardless whether or not madali o mahirap kunin, isa-subject pa rin po namin sa examination just to be transparent with the people po. Na ito po yung ginagawa namin, ito po yung gagawin namin. Sir, dun sa, kunyari, nahintay siya, no? Gaano kang meticulous? Kailangan ba naka-gloves yung ano? Kasi makaka-apekto po ba doon sa pag-proseso nyo noong sample kung ito ay nahawakan na ng mga tao? O kailangan ba naka-gloves para hindi maka-apekto doon sa pag-proseso nyo? At para malaman kung ito ay magtutugma doon sa mga DNA profile, mga possible na kamag-anak? Hindi naman. Ako ma'am, we're thinking of contamination kaya po nag-gloves tayo. Ano? Pero underwater naman po siya, so definitely may environment naman na least likely na mahalo kasi may medium lang ng water eh. Pero andun pa rin po, may gloves protection sa tao din po na nag-handle para at least hindi yung mga bones pag na-chip, at least hindi humalo doon sa ibang bones naman po at makapag-complicate na pag-segregate natin. So yung segregation na, so hindi yung sa kumbaga, yung sa hawak, sa kanan, hindi naman. Doon po sa sinabi ni Dr. Fortune na bali na rin bulat-latang sa ako doon mismo sa may taal ng taal. Di ba yung parang unang pwede nasa loob ng isa? Una po sa amin po, just to be clear po, hindi po kami yung gumawa nun. Although we understand kasi po, unlike the academe po, real case scenario po ito, marami pong mangyayari. Maraming pwedeng mangyayari.
na hindi po namin control. So although hindi po kami yung gumawa yung po, ang iniintindi po namin is sa mga ganyan po mga senaryo, marami pong ano po na hindi namin makokontrol. Kaya po pag sa amin po, pagdating po sa amin, we have already established procedures and protocols para maayos po namin yun. Yes, sir. Opo, sir. So that's the reason why last Friday, July 11, we went there sa Laurel, Batangas immediately in the morning. Nandun na kami sa Region 4 together with my teams ng PNP Forensic Group. Basically and purposely to assist po yung CIDG because based on CIDG request, they requested the PNP Forensic Group for us to go there to assist them on forensic examinations matter. So kami, immediately we form, actually meron kaming implant na ron we form 4 forensic teams agad na composed of doctors, medical legal officers, DNA examiners, odontologists, ganun po. So una po ang first team namin na video na tumakbo doon that day, last Friday, was the DBI SOCO, the Disaster Victim Identification SOCO team. One team po yan, so more or less 8 po sila on rotation basis. And then second, yung medical legal namin, yung MELO, medical legal officers, we have more or less 4 to 6 doctors na nandun na medical legal officers who accompanied us also. And then third na group po yung odontologists, yung the one who would be looking or examining yung mga possible dental remains. So sumama rin po yun under sa medical legal namin yun. And then the fourth one, sakali pong magkaroon ng possible transfer o bibigay po sa amin ng Coast Guard na possible human remains, nandun po yung last team po namin, DNA. Sila na po yung magdadala, mag-account o mag-tatag ng mga possible human remains papunta po rito for examination. Dito po kasi in-examine. Hindi po doon, yung more on accounting and tagging lang po doon sa Laurel, Batangas. Kaya po nandun po yung lahat ng teams namin last Friday just to assist po yung CIDG. Number 1 po kasi they are the ones who requested us. And based on the request, sumagot lang po kami kasi tinas naman po daw sila ng Philippine government, I suppose, na ang CIDG ang maging lead agency under the Philippine National Police po. Sir, a question po. After nung segregate yung sa human at doon sa mga sa animals na sabi niyo aabutin ng 7 araw, ilang araw naman po aabutin para natin ma-check o cross-match doon sa mga DNA profile at magkaroon ng resulta? Actually, madali naman na po yun. Pero ang priority po namin ngayon is maka-generate po ng DNA profile doon sa mga collected po. Kasi po, it would be quite useless kung ipaprocess namin yun sa families pero wala namang kami pang-match. So sa amin po, ang priority muna, maka-generate kami ng DNA muna doon sa mga specimen na pinasa sa amin. Which is, like I said, as of now, counting 91 samples po yung pinasa sa amin. Pero sir, kahit gano'n na nababad ng matagal sa tubig o nabaon ng matagal sa lupa 4 na taon, makaka-generate pa rin kayo? I wouldn't discount the possibility na makakuha. I wouldn't also discount the possibility na hindi kami makakuha. Ang sa amin po is whether or not makakuha kami o hindi, we will subject everything sa examination po. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, ang challenge doon is nakasubmerge siya. Sir, considering yung sinasabi nila, challenge dahil submerge, kamusta naman po yung magiging accuracy if ever makakuha kayo ng DNA sample? Yung accuracy po niyan, kasi yung ginagamit po natin mga reagent po, specific po yan sa human. So as long as maka-generate kami, that is very specific po sa human. And the second implication po nun, ma'am, at least pag may na-generate kang profile, for sure na human being po yung specimen na i-reveal natin. And that profile can be matched with sa reference standard coming po sa mga kamag-anak. So yun ang implication po. Sir, pag sinabing 91 samples, sir, siya, 91 pieces? Pieces po. Kasi pag DBI po, 1 sample, 1 mark. Hindi po namin yung
Kaya lang naman po na nakalagay po sa body bag because po yung difficulty po ng mga divers natin. And ayun po yung sinasabi namin na yung mga factors na hindi namin makontrol. And that's why from that body bag, doon po namin sinesegregate po yun. So, sir, yung 91 samples na hindi pa natin masabi kung ilang individuals potentially yun, how man related? No, sir. But as what the Chief PNP claimed, na meron na po kami morphology po, ma-explain po ni Sir Supe, there are pieces na masasabi natin of human origin and meron din pong pieces na masasabi natin na of non-human origin as reported by our medical legal officer sa 4A po. Sir, ano lang yung naging basis to say na possibly this is a human being? Obviously sa morphology po, andun yung mga structures like the pubic bone, andun yung mga ischium, ilium, yung mga foramen, yung mga butas doon sa bone. So, ito yung, meron sa animals na gano'n, pero yung shape is peculiar sa humans. Makikita mo talagang pang-tao siya. So sa tingin pa lang, sir? Sa tingin pa lang po. Sa examination ng doctor, they are quite competent into assessing whether that came from human origin. Pero dun sa 91 sample, sir, wala pa tayong percentage kung ilan yung possible na human As of now, ang positive po natin baka of human origin is 6 pieces po. of 91. Of 91. Po. Out of the 91, 6 pieces po. Yung possible. By morphology, By morphology po, it's of human tao na talaga eh. Okay. Oo. Kaya pa-prioritize natin kasi we want to find out agad kung may ma-yield na tayong profile given the condition 4 years tapos So, na safe na sabihin na posible. Out of 91, may 6 na posible. Yes. Posible yung buto ng tao. Okay. Sir, follow up lang po ulit yung sa naging process. Kasi yung sinasabi ni Dr. Fortune, nagkaroon ng siguro konting aberya sa pag-open nga ng isa sa mga sakong na collect. Ano po ba talaga dapat yung sinunod ng PCJ? Nagkaroon ba sila ng coordination with the PNP kung paano yung proper handling bago nila mag-ilagay dun sa sako o mag-ilagay sa bar, something like that? Pero bang coordination po? Well, you have to imagine po ang depth ng water, no? Sabi nga namin is 10 meters parang 4th floor from here. So, imagine na lang yung nilander po ng diver na mag-dive sila tapos yung vision nila hindi naman 100%. So, kung ano ma-collect nila na ma-appreciate na based on sa ma-appreciate lang ng mata nila, yun ang kinakolekta ko na nalagay sa body bag. Pero ano po yung dapat, sir? Hindi din sa Pinasok sa bag po. So pag nasa bag na napasok ko, sasara, tapos iaakon nila. Pagdating sa taas po, kaya tignan naman natin kasi hindi naman natin, baka bato lang yun, isusort muna natin. At Yun po may yung mga halo-halo po. Yun po yung real world na scenario po sinasabi po natin na although yung sinabi ni Dr. Fortin na ideal yun, i-x-ray mo, and we would understand. But you're talking about something, a lot of things are going on at once. And ang sa amin naman po, ang ina-apply po namin are established protocols that we have done for the past many years na kahit pa paano naman po hindi po kami nag-disqualify sa court with regards to our findings po. Kasi we are very, very careful with regards to handling the evidence po. And at the same time po, this is our daily task. Hindi po ito yung something na inaaral lang namin sa books o nag-study lang po kami. Hindi po kami from academia. We're dealing with this on a daily basis. Sir, for sample purposes lang, kasi you mentioned kanina kung may samples na from the bones, you mentioned madali na lang yung cross-matching. Pwede mo kanina kami yung number of days, ilan yung gugugunin na We can probably start around 5 to 7 days po. With that. Pero like I said, ang standard po namin. To be clear po, ang DNA lab po hindi lang po para sa mga sabongeros po. Sa lahat ng mga kaso po, we take every case seriously and importante po bawat ang kaso po sa amin. That's why we give a leeway po sa mga kaso po. That's why ang usual po namin paternity test is 30 days. Pero pag umpisa pa lang po, magkakaroon po kami ng mga initial findings 5 to 7 days po. Pero like I said, again,
ang priority po namin maka-generate muna po ng pang-match. Kasi kung wala naman po kami pang-match, there's no point of processing po yun sa mga kamag-anak. So, sir, 5 to 7 days. Initial pa lang po. Initial pa lang. Opo. Or dun sa mismo sample. Sa mga samples. Sa mga samples. Yes po. Yung generation ng sample, mga ilang days yun? Yeah, that's 5 to 7 days po. Just because po, sorry, clarify ko kasi baka magkaano understanding. 5 to 7 days kasi we're prioritizing this case. Inuuna natin siya. We're setting aside and park yung ibang pinaprocess muna just to give way to this. Yes, o kumbaga mamadali ito. Hindi naman gusto naman ipang-prioritize na. Pero yung hindi po namin pwedeng madaliin yun because reagents po to, we are using reagents that have standard number of time or number of days na para namin i-produce sa solution. So, sir, medyo technical yung terms na. Yes, I know. After 5 to 7 days, sir, na-generate na natin yung DNA from the bones dun sa sample. Naka-generate po ako ng bones 5 to 7 days. Then that I will start po yung pag-process ko doon sa mga kamag-anak. Cross-matching. And how long will it take? Another 5 to 7 days. Okay, so mga 14 days. So, 21 days na lang. Opo. May result na po agad din, sir? After, per se, 7 days at most. Masasabi ko na Depende kung may makuha ako, depende kung may match po ako. Oo, pero But we will be very, very transparent with you with regards kung meron kami nakuha or wala. Okay. Pero so kung if ever na may nakuha kayo, may na-generate kayo, Yes. at i-cross-match nyo na, malalaman or mismo na, ito yung kamag-anak ko. Lalabas ka na dyan, mabilis. Yes, kung mag-match po siya. ilang percentage, sir? Di ba may 99.9? May ganun ba yun? Ganon din po yung percentage ng ating kailangan para ma-ensure natin na accurate nga siya. Pero sa side ng family, sir, kaninong DNA yung kinuha? Yung pinakamalapit doon sa missing? Ascendant, descendant lang po tayo. Meaning, Ibig sabihin, sir? nanay, tatay, anak, asawa. Okay. So, yun lang yun. Kasi po, for example, lalaki po yung namatay, may anak siya, imamatch po siya between the anak and yung sa nanay. Cross-reference na tayo. Kasi technically speaking, yung anak nila, hati silang dalawa doon sa DNA. So, pag yung lalaki, imamatch ko po siya doon sa anak at sa babae po. So, sorry, ano pong term doon? First, Sabihin na lang po natin paternity testing po. paternity test. Opo. Wala nang first baby, first baby, gano'n. Pero ang viable samples is either parents or descendants, which is anak. Sir, yung 18 samples from families galing doon sa kamag-anak ng 34 missing. We don't have an idea. Parang pinapasa lang po sa They claim that they have an anak kasi kaya they come up and came Basta sa amin, kung ano po yung binigay, yun po yung tatanggap. Ang CIDG po ang meron pong tasking po dyan. Ang CIDG po ang nagbibigay sa amin ng mga names. Sila po na kasi nagpa-process na yung interview nila, etc. yung relationship, etc. Then, once na-process na CIDG, then that's the only time na ita-turn over po sa RFQ 4A namin, forensic unit sa Laguna. And then eventually, ipapasa rin po rito. Anong specific source yun? Anong specific sample from family yung pinukuha? Buccal swab. Sorry po. Buccal swab. Ibig sabihin yung Ilaway. So, nakuha po natin siya. Iba-ibang Kahapon, kinolect doon sa nagsimula po kami ng Thursday. Thursday. So, as of today, meron po kami 18. So, hindi po sila sabay-sabay, unti-unti po. Staggered. Correct po, staggered. At may dumadagdag ba ito? Possible. Yes po. Yes po. General, sa ito ba challenging? One of the big challenges nga po ito na nangyayari sa ating kapulisan, lalo-lalo sa whole Philippine National Police. Umasa naman po kami sa galing at talino at sensya ng PNP Forensic Group. Kasi karamihan po na nandito sa PNP Forensic Group ay trained at dalubhasa po sa
medisina, science, at sa mga iba't ibang larangan ng examinations, especially po sa DNA examination. We have our doctors and lawyers here sa PNP Forensic Group under medical legal namin. And we also have odontologists na nasa medical legal namin. And then mga DNA analysts po natin, they are not just karamihan graduates po ng UP, molecular biologist graduate. Yes. Yes. May mga UST rin po. May faculty, pero okay na matter po. UST pa rin. Ako UP naman ako. So, parang gano'n. Meaning, professionals po lahat ng mga technicians namin dito. We have 10 technical divisions. Primary of those is the medical legal namin. Then we have the SOPO and DNA and DNA laboratory. We have the firearms, ballistics, and then fingerprints. We have also the chemistry division. Yan naman po ang in charge sa mga drugs, determination ng sa urine kung may halong drugs, etc. Sir, possible kaya na magkaroon ng collaboration with Dr. Fortun since nasabi niya SOJ kahapon na parang itatap din si Dr. Fortun for this? It's not for us to decide, sir. Actually, the decision has to come from the higher headquarters o sa ating gobyerno po. Nasa kanila po, kami po ay nautusan lang because of the